Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Pakiramdam ko, napakatahimik ng Holy Week natin ngayon. Feeling ko kasi walang masyadong nagbabakasyon kung saan-saan. May COVID kasi. Lalo na sa Maynila, ibang ospital, medyo sagad na, puno na, wala nang kalalagyan. Kaya instead na mga resorts ang napupuno sa tuwing Holy Week, ospital na ang napupuno ngayon sa ibang lugar. Pero salamat pa rin sa Panginoon kasi kahit papaano, nakakaraos tayo sa pangaraw-araw nating pamumuhay at may pagkakataon tayong magtitipon-tipon katulad ng ganitong panahon, serbisyo, Holy Friday. Praise God with that. Tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito. Kami muli ay mag-celebrate o mag-remember kung paano mo kami minahal. Salamat po dahil binigyan mo po kami ng pagkakataon na ikaw po ay aming makilala. At ngayon, patuloy po naming kilalanin ito, patuloy po naming i-celebrate at lalo na patuloy po kaming mananampalataya sa iyo. Tulungan niyo po kami at maunawaan din po namin ang mensahe mo po sa hapong ito. Yung banal na Espiritu, ang siyang mangunguna sa bawat isa sa amin. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ano ba ang iyong na-remember tuwing Holy Week? Siguro ang iba na-remember nila ang lugar kung saan sila nagbabakasyon tuwing Holy Week. Ngayon, na-miss na nila kung sana pwede doon sila makapunta kung saan ang gusto nilang puntahan tuwing Holy Week. Kaso ngayon, hindi na tayo pwedeng pumunta kung saan-saan. Mabuti naman, andito rin tayo, nakapunta dito. Ako ang na-remember ko noon na pinupuntahan ko doon sa Abong-Abong. 3 beses na yata ako nakaakyat doon sa Abong-Abong. Sino ba hindi nakapunta doon sa Abong-Abong? Doon sa may malaking cross? Wala nakapunta doon? Ako nakapunta ako doon. Dahil kasama ko yung mga praise and worship team member dati na mga estudyante. At sila naman talaga yung may gustong pumunta doon. Kaso pag hindi ko sila samahan, hindi sila payagan. Kaya napapunta na rin ako. Dagdag experience at saka adventure. Tapos pagdating doon sa taas, picture lang. Tapos tingnan yung view ng Zamboanga City. Maganda talaga ang view ng Zamboanga City pag andun ka sa Abong-Abong. Tapos ng picture, kakain lang ng balot. Tapos uwi. Yun lang. Retreat daw yun eh. Pero para sa akin, pinitensya yun. Lalo na pag bumaba ka na. Napakahirap. Sasakit yun dito, kasi pag hindi mo pigilan, gugulong-gulong ka. Mabuti kung pwede magpagulong na lang para madaling makarating sa baba. Hirap pala. Kaya parang pinitensya din. Pero para sa iba, mahalaga yun. Dahil isa na yun sa pagbibigay pugay o honor in remembering the sacrificial death of Christ on the cross for us as sinners. Kaya yung title ko ngayon, The Sacrificial Death of Christ. Ano ba ang sinasabi ni Apostol Pablo diyan sa Romans chapter 5, verses 6 to 11? Basahin nga natin. Sabi pa diyan, for while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. For one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man someone would
dare even to die. Siguro sa isang righteous na tao, mayroon pang magpakamatay. But God demonstrates His own love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him. Kung nagsakripisyo nga ang Diyos nung tayo'y makasalanan na, how much daw ngayon na iniiligtas tayo niya sa kapahamakan dahil tayo ay naging anak na niya. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. And not only this, but we also exult in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Grabing privilege na binigay ng Diyos sa atin. Imagine mo, impyerno na sana tayo, pero gumawa siya ng paraan upang tayo ay maligtas. Tapos ang paraan niya ay sa pamagitan ng kanyang pag-alay, pagsakripisyo ng kanyang anak. I believe that you know already about this. Siguro nakita nyo yung video ganila, movie about the Passion of Christ. Imagine mo, impyerno na sana tayo, pero gumawa siya ng paraan upang tayo ay mailigtas. Why we celebrate the Holy Week, especially the Holy Friday, yung ganitong ginagawa natin ngayon? Siguro sabihin natin is to remember the sacrificial death of the Lord Jesus Christ on the cross. Tama naman yun. Holy Week season kasi, panahon ng pagsakripisyo ni Kristo noon para sa atin. Pero maliban sa Holy Week season din ngayon ng pandemic. Kaya sabi ni Solomon, there's a time for every season. For some people today is a crying season, a season full of agony and dismay. Maraming disimayado ngayon dahil hindi nila magawa ang kanilang mga panata. Yung taong nagpapako sa krus taon-taon, ngayong taon, iwan ko kung magawa pa niyang magpapako sa krus. Dismayado siya. Alam niyo mga kapatid, iba't ibang paraan ang ginagawa ng tao upang maipakita lang ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Kahit pa sabihin natin na parang hindi naman tama yung iba. Hindi naman kailangan yung magpapako sa krus. Pero yun ang pamaraan nila upang maipakita lang nila na sila ay dibuto kay Kristo. Para sa kanila, yun din ang tama. Ngunit para sa atin, itong pag-celebrate natin ng Holy Week, okay na ba talaga ito? Ano sa palagay nyo? Itong pag-remember natin kay Jesucristo tuwing Biyernes Santo, ay sapat na ba? May ganitong serbisyo, paulit-ulit na sermon, ibang mga pastor, ang preaching ay 7 sayings or 7 last words. Baka nagtaka kayo, bakit hindi ako gumamit ng 7 last words? Yung nanay ko nung isang araw tumawag sa akin kasi isa siya sa mag-share ng 7 last words. Tumawag siya, patulong siya kung paano daw i-explain. Sabi ko, kung sa cellphone, mahirapan ako mag-explain. Sabi ko, Nay, i-google mo na lang. Magpaturo ka sa kapatid ko. Madali lang yan. Andun yan, i-google mo, lalabas lang yan. 7 last words. Mamili ka lang doon. Maraming explanation doon. Siya, ganun ba? Oo. Sabi ko, ganun lang yun. Madali na ngayon. Magpaturo ka lang. Kaya hindi naman siya tumawag ulit. Siguro naka-google na. Ngayon, nag-share na yun ang isa sa mga 7 last words. At kung 7 last word din ang gagamitin ko sa pag-preach, ang pipiliin ko yung madali, yung it is finished. Ayun. Kung siguro ngayon, kung 7 last words ang i-share ko sa inyo, yun ang i-preach ko. Yung it is finished.
Dahil madali lang matapos. Tapos ka agad. Bakit ba ginagawa natin itong Holy Week celebration? Isang tradisyon din ito na sinusunod natin, pero mabuting tradisyon. Kagaya din ng Pasko. Dahil si Hesus Kristo ang nasa sentro. Kaya mabuting tradisyon ito. Kaya huwag natin kalimutan na i-celebrate ito palagi. But ang tanong, why we remember or ang pinaka-importanting tanong pala ay ganito. Ano ba ang mas mahalaga? Why we remember or celebrate the sacrificial death of Christ on the cross, or what Christ expects from us in return to His sacrificial death on the cross? Or how do we respond to His sacrificial death for us on the cross? Ano sa palagay nyo? Yung pag-remember lang ba? Alin yan sa tatlo ang pinaka-importante sa ngayon? Puro man yan importante. Pero alin ang pinaka-importante? I believe God's desire is the most important. His expectation from us is more important than our celebration. Kaya yung naka-online ngayon, alam ko mahalaga ito para sa kanila. Kaya God bless you yung nakapanood sa live stream. Naka-live stream ba tayo ngayon? So, sabay tayong mag-celebrate at magbigay honor, pugay sa ating Panginoong Hesus. Pero ito yung sinabi ni Apostol Pablo, Romans 5:8. But God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya dahil sa ginawa ni Kristo na nagpapako sa krus, nagpapakamatay sa krus, ito yung kasunod. Romans 8:35. Sabi pa ni Apostol Pablo, who will separate us from the love of Christ? Will tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, sa ngayon ay pandemic, or swords, or kamatayan ba? Ito ba ay makapaghiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa atin? Sabi ni Apostol Pablo, kung ganitong klase ang pagmamahal ni Kristo sa atin, sino pa ang makapaghiwalay sa atin mula sa kanyang pagmamahal? Kaya sabi niya, kahit kamatayan, hindi yan makapaghiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Pero dahil ganito katindi at kalalim ang kanyang pagmamahal sa atin, na kahit minsan hindi natin maintindihan bakit ganun na lang ang kanyang pagmamahal sa atin, ano naman ang kanyang expectation para sa atin? Ginawa lang ba niya yun na wala lang? You know, God expects us to trust His love. Pagkatapos ng ginawa niya, He expects us to trust Him. Kung noon nga na habang tayo ay makasalanan pa, isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Ngayon pa na tayo ay kanya ng mga anak, maaari bang pababayaan na lang niya tayo? Siyempre hindi. Kaya sabi ni Apostol Pablo, much more having been reconciled with God, at hindi na niya tayo pababayaan dahil nga ay isinakripisyo na niya ang kanyang buhay para sa atin. Ang tanong, ano pa ba ang hindi niya kayang gawin sa buhay natin? Ano pa ba ang hindi kayang gawin ni Kristo para sa atin? Nagawa na nga niya ang pinakamahirap. Siguro sabihin natin, bakit hanggang ngayon andyan pa si COVID? O sabihin natin, bakit hanggang ngayon ako ay nagtitiis? Alam mo kapatid, there is mystery in trials, that after all, you will glorify God more than before. Your faith will become stronger than before pag malagpasan mo ang mga pagsubok na
dinadaanan mo ngayon sa buhay mo. You know, God is a God of trials. Remember Abraham, he is our spiritual father. He was tested by God to sacrifice his son Isaac. Job, with terrible trials, he experienced. And all people of God experience different kinds of trials. Kaya trials and sufferings are just ingredients of our Christian life. It is vital in the making to be like Christ. No one exempted with this process. Although iba-iba lang yung aspeto. Pero may pinagdaanan tayo, bawat isa sa atin. Pero hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Kung ang matinding problema, nabigyan niya ng solusyon, ano pa kaya ang pagsubok na lang? Sabihin natin, COVID na lang. COVID lang? Oo, COVID lang yan. Hindi yan sasama doon sa langit. Sakit? Sakit lang yan. Walang sakit sa langit. Siyempre, malangko tayo minsan dahil ang pagsubok napakahirap, napakasakit. Totoo naman, sino ba ang hindi nahirapan sa pagsubok? Pero ang pagsubok ay may hangganan yan. Ngunit ang ligaya na ibinigay ng Diyos sa kabilang, ang ligaya na ibibigay ng Diyos sa kabilang buhay ay walang hanggan. Ang tao talaga, magkakaiba ang ugali at pananaw sa buhay. Ang iba kahit hindi sigurado na mapunta sa langit, kung sila namatay, ayon nagpakamatay. Ang iba na sigurado talaga na mapunta sa langit, kung sila ay mamatay, takot din mamatay. So, saan tayo dyan? Sabi ng mga pilosopo, mabuti si Kristo, 3 araw lang sa libingan at nabuhay ulit. At nakita ng kanya mga disipulo, napagkamalan pa ng multo si Kristo. Basahin niyo ba ng Biblia? Napagkamalan siya ng multo ng kanya mga disipulo. Tayo, pag namatay na tayo, mabuhay man din tayo. Yan ang sabi ng Biblia. Yan ang sabi ni Jesus. Kaso pag napakita tayo ulit sa mga nakakilala sa atin, mapagkamalan din tayo ng multo. At kakatakutan pa. Kaya wag na lang tayong magpakita. Mga kapatid, kung tayo ay mananalig lang kay Kristo, mabubuhay tayo ulit. Ito yung gusto niya, manalig tayo sa Kanya. Kaya sabi pa niya, I am the resurrection and the life. John 11:25. Bakit ba mga patay ang binabanggit ko ngayon? Kasi we remember the sacrificial death of the Lord Jesus Christ. At nang dahil doon, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ganon niya tayo kamahal. Ang gusto lang ng Diyos ay patuloy tayong mananalig sa Kanya. May pagsubok man tayo na dinadaanan o wala, Siya ang bahala. Basta manalig lang tayo sa Kanya. Mahal niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Kung ang pagmamahal ng tao ay nagbabago, ang Diyos, kapatid, hindi nagbabago ang Kanyang pagmamahal. Kaya dapat lang paniwalaan natin ang Kanyang pagmamahal. Kasi mahal niya tayo ng lubusan. Alam niyo, mayroon tayong kultura na nagpapahalaga sa isang bagay na mahalaga para sa atin. Ito yung bang tinatawag natin na sentimental value? Kapag may sentimental value ang isang bagay para sa iyo, ito yung inaalagaan, nililinisan, iniingatan, dahil may sentimental value. At kapag siya ay masisira, mawala, talagang masaktan ka. Kaya kapag may sentimental value para sa iyo ang wedding ring at ang mga gifts na binigay sa iyo, ingatan mo yan. Kapag may sentimental value para sa iyo ang relasyon, ingatan mo yan. Mas lalo na kapag may sentimental value sa iyo ang asawa mo, mahalin mo yan. At malungkot ka kapag siya ay mawala. May sentimental value kasi para sa iyo. Mahalaga siya sa iyo. Alam niyo kapatid, may sentimental value din tayo para kay Kristo. Mahalaga tayo para sa Kanya dahil buhay niya ang Kanyang inalay para sa atin.
Kaya kapag tayo ay nawala sa kanyang landas, kapag tayo ay lumayo sa kanya, nasasaktan din siya dahil meron tayong sentimental value para sa Panginoon. Kaya pahalagahan din natin ang kanyang pagsekripisyo sa krus. Sabi pa niya diyan sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. You know, brethren, to celebrate and remember the sacrificial death of Christ on the cross is not enough. Kung hanggang seremonya lang tayo, ritual lang tayo, taon-taon, hanggang Good Friday service lang tayo, tuwing alas 3 may serbisyo, sa palagay ko, hindi ako mapalagay. Kasi kulang na kulang talaga. Dahil God is longing to be loved in return to His love to us. At hindi lang ito seasonal na pagmamahal. At tuwing season ng Holy Week, Christmas season, o ano pang season natin maalala ang pagmamahal ng Diyos. Because God expects us to love Him in return to His love for us. Kaya sabi ni Apostol John, we love because He first loved us. Although ang Diyos ang siyang nag-initiate ng pagmamahal, pero dapat mahalin din natin siya in return to complete the bond of relationship. At ito talaga ang gusto niya. Kaya sabi ni Jesus, diyan sa Mark 12:30, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. God demonstrated His love to us through the sacrificial death of Christ, and He expects us also to love Him in return. Mga kapatid, ikaw ba ay nagmahal ng lubusan? Tapos, binigay mo lahat sa taong mahal mo. Ginawa mo lahat na makakaya mo. Tapos, hindi lang man niya pinahalagan ang iyong pagmamahal. Ano ang maramdaman mo? Siyempre, masakit, masasaktan ka. Hindi ba? Manhin naman tayo pag hindi tayo masaktan. Kaya nga, yung ibang taong nagpakamatay dahil hindi nila nakayanan ang tindi ng sakit. Dahil nagmahal sila ng tunay. Tapos, ayun, binaliwala yung kanilang pagmamahal. Hindi madali ang mga pinagdaanan ng mga naloko dahil sila ay umibig ng totoo. O sino namang umibig dito ng totoo na naloko? Masakit, hindi ba? Masakit raw yun. Kapag ikaw ay pinaasa sa wala, ang iba nahirapan makamove on. Masakit, mabasted. Yan ang totoo. May kakontemporary ako noon dito sa Ebenezer, habang nag-aaral kami. May nilagawan siya na estudyante rin. Tapos binibigyan niya ng mga masarap na pagkain. Ganoon naman talaga ang magmahal, mapagbigay. Sino ba ang nagmahal na hindi nagbigay? Tapos tuwing umuwi siya galing sa town, may dala-dala siyang pasalubong. Mga mamahaling chocolate. Ang kilig, hindi ba? Tapos, may good night notes pa kami noon kasi hindi pa uso ang cellphone. Ang kilig pakinggan ng kwento niya. Inspired siya sa pag-aaral. Pag magkwentuhan na ng mga sino ang crush mo, paano ka magmahal, may masasabi siya talaga. Matagal din siyang nanligaw. Kaso sa bandang huli, hindi siya sinagot ng babae. Binasid lang siya. Galit siya na umuwi ng dorm, nagmurmur, lungkot na lungkot. Sabi pa niya, paasang babae. Hindi lang man pala niya ako sasagutin, paasa. Malaki pa naman ang nagastos ko sa kanya. Tapos, mauli lang pala yun sa wala. Kinikwinta niya yung nagastos niya ilang buwan. Mga pasulubong. Isang buwan, 5 bisis kaming makalabas. Kung 5 bisis siya makalabas, 5 bisis din siya may pasalubong. Maliban pa sa libreng snack sa kantin. Kaya, malaki raw nagastos niya. Galit siya kasi ilang buwan kasi siyang nanligaw, tapos nag-expect siya na sagutin ng babae, tapos binastid lang. Ako na nakakinig sa kanya,
tumahimik na lang, parang gusto kong tumawa, parang gusto ko ring mainis. Kaya mga babae, huwag kayong paasa kung wala naman kayong balak na sagutin yung nanligaw sa inyo. Magsabi kayo ng totoo habang maaga pa, huwag kayong paasa. Pero may lalaki din raw na paasa. Pero alam nyo mga kapatid, sa kabala ng ginawa ni Jesucristo sa atin, sa pagkatapos niyang ipinakita na mahal niya tayo, pagkatapos niyang isinakripisyo ang kanyang buhay, ano ang ginawa natin? Hindi rin ba kaya paasa lang tayo? Baka matagal na nang ligaw si Kristo sa iyo. Hinihintay niya ng matagal ang matamis mong oo. Nasaktan din si Jesucristo sa araw-araw nating ginagawang paasa sa Kanya. Palagi na lang natin sasabihin, next time na lang, Lord. Pagkatapos ng next time na talaga, susundin ko na ang utos mo, Lord. Next time na talaga, Lord, magbagong buhay na talaga ako. Paasa. Hindi kaya sa bandang huli, ibasted mo rin si Kristo, kapatid? Sige, subukan mong ibasted si Jesus. Tingnan lang natin. Ano sa palagay mo, kapatid? Tuwing hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos, sinasaktan natin si Jesus. Iyon ang katotohanan. Ilang ulit din natin kaya siyang binaliwala. Ilang ulit kaya nating binaliwala ang kanyang pag-ibig. Gusto lang natin tanggap lang ng tanggap sa Kanya ng mga binibigay niya na biyaya. Lord, biyaya. Tuwing may pasalubong si Lord, ay, salamat Lord. Pero wala naman talaga tayong balak na sundin ang utos niya. Paasa. Ngunit siya din ay masayang-masaya kapag tayo ay naging masunurin sa Kanyang utos. Dahil, ano sabi niya? If you love me, you will keep my commandments. John 14:15. Next slide. And God expects us to obey His command. Sa ngayon, hindi ko isa-isahin ang mga command ni Jesus. Pero sana alamin nyo din, kung totoong mahal nyo ang Diyos, bigyan ko kayo ng assignment. Pagkatapos ng serbisyong ito, i-google nyo the commands of Jesus. Madali lang sa Google. Lalabas ka agad. Segundo lang. Walang loading. Basta malakas ang signal mo kay Lord. Makita mo talaga kaagad kung ano ang mga utos ni Jesucristo. Madali mo lang malaman ang utos ng Diyos. Hindi lang madali ang pag-obey. Example. Sabi niya, love your enemy. Madali ba yan? Pero kung ang kaaway nyo ay bihinan mo, ang kaaway nyo ay madugang mo, love your enemy. Mahalin mo ang madugang mo o bihinan mo. Alam nyo sa isang relasyon, kapag isa lang ang nagmamahal, tapos ang isa ay hindi nagmahal, hindi tunay na relasyon yan. Kapag ang Diyos lang ang nagmahal sa atin, tapos hindi natin siya mamahalin, masasabi mo bang relasyon yan? Kaya sana huwag nating ibastid ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi man perpekto ang pagmamahal natin sa Kanya, hindi kagaya sa Kanyang pagmamahal sa atin, pero at least nagsusumikap tayong mahalin siya sa abot ng ating makakaya. Therefore, if we love God, He expects us to trust His love and obey His command. Next slide. Yan ang conclusion. Patapos na tayo. Sa panahon natin ngayon, paano ba natin bigyang halaga ang Kanyang pagmamahal sa atin? Susuko na lang ba tayo dahil sa pagsubok na dulot ng pandemya? Susuko na lang ba tayo dahil sa tindi ng pagsubok na dinaranas natin? O mas lalo pa tayong kumapit sa Kanyang pagmamahal? Lalo pa tayong kumapit at magtiwala sa Kanyang pagmamahal. Mga kapatid, nakita niyo ba yung mga magandang bulaklak dito? Napakaganda, di ba?
Napakaganda ng bulaklak. Wow! Nakita nyo sa labas, dahil may pinta kasi kahapon, inayos nila ang mga bulaklak. Doon, magulo ang tingnan doon. Pero ngayon, kahit hindi pa man siya kumplito, hindi pa tapos, pero maganda na sa ating paningin. Kunting sakripisyo lang ang kanilang ginawa. Ito, alam nyo, may kunting sakripisyo din ito parang magandang tingnan. Mga kapatid, alam nyo ba? Mas grabe ang ginawang sakripisyo ni si Jesucristo para sa atin upang tayo ay maging maganda sa paningin ng Diyos. Upang tayo ay maging maganda sa pananaw ng Diyos. Grabe ang sakripisyo ni Jesucristo para sa atin. For us to become beautiful in the sight of God. Manalangin tayo. Lord God, salamat po sa iyong pagpaalala sa amin. Sa iyong pagmamahal na totoo, tunay. At patawarin niyo po kami dahil minsan kami po ay paasa lang. Ngunit salamat po dahil pinatawad niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ikaw po ay nagsakripisyo sa amin kahit noon kami ay makasalanan pa. At dapat po kami ay patuloy na maniniwala sa iyo. Lalo na ngayon ay kami po iyo'y mga anak na. Dapat magtiwala kami sa iyo na kami ay hindi po ninyo pababayaan. Lord, minsan kami po ay hindi sumusunod sa iyong utos. At ikaw po ay nasasaktan. Patawarin niyo po kami. Ngunit Lord, tulungan niyo po kami na patuloy po kaming magmahal sa inyo, na hindi po kami lalayo sa inyo. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. Alam niyo po, may kanya-kanya kaming dinadaanan. May kanya kaming pagsubok, pagtitiis, na minsan ay kami ay nag-alala, nag-doubt kung talaga ba ay mahal mo kami. Ngunit, parte pala yan ng aming buhay. Sana ay manawan po namin ang iyong mga pamaraan, na yan po ang iyong kalooban. At aming intindihin na kung kami po ay tunay nagmamahal sa inyo, tanggapin po namin ang iyong kalooban at kusang loob po namin susundin ang iyong utos. Lord, ito po aming dalangin. Sa pangalan po ni Jesucristo. Amen.